Hello mga sisi! Ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin ang mga posibleng dahilan kung bakit nga ba umiiyak si baby. Alam kong sobrang halaga ng topic na ito, lalong-lalo na sa ating mga first-time mom na kung saan ay naninibago pa sa pag-aalaga ng kanilang mga baby. Mga posibleng dahilan ng pag-iyak ni baby. Una, umiiyak si baby ay dahil gusto niyang kargahin mo siya. Dahil nga 9 months kayo ni baby na nagsama sa loob ng iyong tiyan, may mga times na hahanap-hanapin niya ang inyong bonding at umiiyak siya dahil gusto niyang magpakarga. Ang pagkarga ninyo kay baby ay nagbibigay sa kanila ng feeling of comfort and security. Maaari niyo din siyang kantahan o kausapin habang kinakarga mo siya. Dahil ang boses mo ay pamilyar na sa kanya at nakapagbibigay ito ng sense of security sa inyong baby. Hindi po totoo na nagiging spoiled si baby kapag kinakarga siya ni mami kapag siya ay umiiyak. Ako personally, mga sisi, ay hindi ko po ipinagdadamot kay baby Yona ko ang aking pagkarga. Dahil aside sa bonding namin ito, ay alam ko ding napaparamdam ko kay baby na hey little one, everything's gonna be fine because mommy is here. Pangalawang posibleng dahilan ay umiiyak si baby dahil siya ay gutom. Ang pagiging gutom ay ang pangunahing dahilan ng pag-iyak ni baby. Lalong-lalo na sa mga bagong panganak na babies o ang newborn babies. Ang tiyan ng ating mga babies, mga sisi, ay maliit pa. Kaya hindi pa ito masyadong makakapag-hold ng maraming gatas. Kaya naman asahan talaga natin na madalas silang magutom. Kapag kayo ay breastfeeding sisi, offer them your breast kahit pa sa tingin ninyo ay hindi pa masyadong matagal ang kanilang naunang feeding. Anyway, ang inyong mga babies ay aayaw din naman kapag sila ay nabusog na sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang bibig sa inyong breast. Kapag kayo naman ay formula milk feeding, maaring humingi ang inyong baby ng gatas every 2 hours. Ngunit magkaiba po ang mga babies, mga sisi. Kaya kapag napansin po ninyong konti lang ang kanyang nainom, maaari mo siyang bigyan uli ng gatas bago pa man ang 2 hours. Lalo na kung umiiyak na siya. Pangatlo, umiiyak si baby dahil siya ay pagod at gustong matulog. May mga times, mga sisi, na madami po ang bibisita kay baby at hindi maiwasang hindi siya makatulog dahil sa ingay ng paligid. Mapapansin mo na lang, iiyak siya ng iiyak at irritable na siya. Kaya kapag napansin mong gusto nang matulog ni baby, dalhin mo na agad siya sa kwarto o sa lugar na hindi maingay at padedehen mo na at saka mo patulugin. Sensitive po kasi sa ingay ang mga babies, mga sisi. Kaya makakatulong ang pagkakaroon ng tahimik na paligid para siya ay makatulog. Pang-apat, umiiyak si baby dahil nakakaramdam siya ng sobrang init o lamig. Mache-check mo kung mainit o malamig si baby sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang tiyan at sa likod ng kanyang leeg. Iwasang i-check kung malamig o mainit si baby sa pamamagitan ng kanilang paa at kamay dahil normal sa kanila na mas malamig ang kanilang paa at kamay. Iwasan ding i-overdress si baby o lagyan si baby ng napakaraming damit o balot habang mainit ang panahon. Iayon o ibagay ang suot ni baby sa temperatura ng panahon. Ako personally, kapag mainit ang panahon, ay onesie lang ang pinapasuot ko kay baby Yona. Pang-lima, umiiyak si baby dahil marahil puno na ang kanyang diaper. Kapag puno na o basa na ang diaper ni baby, ay makakaramdam siya na parang nagiging irritated ang balat niya. May mga babies pa nga na kahit kaunting basa lang ang mararamdaman niya, ay iyak na ito ng iyak at titigil lang ito kapag napalitan na ninyo sila ng diaper. Kaya mahalaga din po, mga sisi, na i-check po ninyo lagi ang kanilang mga diaper dahil baka puno na ito at nagiging sanhi ito na magkarasya sila. Pang-anim, umiiyak si baby dahil meron siyang colic o gas sa tiyan. Kapag napansin po ninyo, mga sisi, na iyak ng iyak si baby kahit wala namang problema o lagnat sa kanya, ay maaring meron siyang problema sa colic o hangin sa tiyan. Sabi nila ay mapapansin mo daw ang colic kung si baby ay umiiyak ng umiiyak at least 3 hours a day, at least 3 days a week, at least 3 weeks in a row. Kaya kapag napansin po ninyong parang may gas o hangin sa tiyan ni baby, maaari mo siyang ilagay sa higaan, hawakan mo ang kanyang mga paa at i-move ang kanyang mga paa ng dahan-dahan na parang nagbebisikleta o bicycling motion. Pagkatapos nito ay mapapansin mong uutot siya at magiging okay na ang kanyang pakiramdam. Pang-pito,
Umiiyak si baby dahil masama talaga ang pakiramdam niya. Kapag masama talaga ang pakiramdam ng isang baby, ay kahit anong klaseng pagpapatahan ang gawin natin, ay talagang iiyak at iiyak pa din sila. Kailangan na talaga nila sa time na ito ng medical intervention at kailangan na nilang makita ang kanilang mga doktor. Trust your instinct po mga sisi. Kapag sa tingin po ninyo ay kailangan na talaga ni baby ang makita ang kanilang mga doktor, ay huwag pong magdalawang isip na gawin ito. Mas mabuti nang makasigurado kung ano nga ba talaga ang problema kay baby. Mahirap na pong magsisi tayo sa bandang huli. Pang-8, umiiyak si baby dahil kailangan niya mag-burp. Kapag napansin po ninyong umiiyak po si baby after ninyo siyang padidehin, maaaring kailangan niya ang mag-burp. Babies swallow air when they breastfeed or suck from a bottle at nagiging discomfort ito sa kanila kapag hindi nila mailabas ang hangin. Pang-siyam na dahilan na umiiyak si baby ay dahil baka nasasaktan siya. May mga babies na sensitive o madali lang makaramdam ng sakit. Minsan ay nasasaktan sila sa mga tags or fabric ng damit. May mga times din mga sisi na ang thread o sinulid ng kanilang mga damit ay natatanggal at naiikot sa parte ng kanilang katawan gaya ng sa paa at kamay at nagbibigay ito ng sakit na pakiramdam sa kanila. Kaya mahalagang tingnan po ninyo mga sisi ang mga damit ni baby kung meron bang parte ng sinulid ang natanggal at kung meron man ay tanggalin nyo agad ito. Minsan din ang mahabang buhok ni mami ay aksidenteng naiikot sa parte ng katawan ni baby, lalo na sa kanilang maliliit na daliri. Tinatawag ito ng mga doktor na hair tourniquet at nagiging dahilan nito ng pag-iyak ni baby. By the way mga sisi, kung hanggang ngayon ay gumagamit pa rin kayo ng mittens, ay i-check nyo po talaga ang loob nito kung wala bang natanggal na sinulid at kung meron man ay tanggalin nyo agad ito. Pang-10 ay umiiyak si baby dahil sa teething pain. Ang teething ay masakit din sa mga babies dahil ang kanyang mga ngipin pushes through tender young gums. Kaya kapag napansin ninyong iyak ng iyak si baby at pakiramdam ninyo ay in pain siya, try ninyong ipasok ang inyong malinis na daliri sa kanyang bibig at hawakan ninyo ang kanilang gums para malaman ninyo kung nagsisimula na ba ang kanilang pagngingipin. Lastly mga sisi, kapag sa tingin po ninyo ay na-check na po ninyo ang lahat ng posibleng dahilan na umiiyak si baby at nagawa na ninyo ang mga dapat gawin pero hindi pa rin tumitigil si baby sa pag-iyak o pabalik-balik pa rin ang kanyang pag-iyak, mas mabuti na ang pagdala agad sa kanyang doktor para malaman agad kung ano nga ba ang kanyang problema at kung meron man ay masolusyonan agad ito. Mas mabuti na ang makasigurado mga sisi, lalong-lalo na at hindi pa po nakakapagsalita ang ating mga babies. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Stay safe and God bless!